Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Time check tayo. Ang oras ay 9:38 PM. Alas 9 na mag 9:30 na ng gabi guys. Medyo alanganing oras na ako nagpa-vlog. Kaya pasensyaan nyo na kasi di na tayo pwedeng sumigaw kasi nga magkakatabing kwarto lang kami rito eh. Kasi sa shop di ako makapag-vlog kaya ang daming ginagawa. So, ginagawa ko na lang ng paraan kung paano ko makagawa ng video para sa inyo. Ang subscriber na kung paano daw pa, kung saan galing yung 12 volts na supply sa T-Con, kung saan daw pa galing, may MOSFET din ba yun? Kasi pagka ganito kasi guys, papaliwanag ko lang. Mahirap ipaliwanag ng sa text, sa ano lang, kailangan talaga i-actual natin para ano. So guys, mag-umpisa na tayo kasi medyo mahaba na yung intro natin. Ngayon ito yung board na ginamit ko nung nakaraan. Tutuloy-tuloy lang natin. Kasi ngayon, karugtong na lang to. Ngayon naman ang tungkol sa T-Con, kung saan nanggagaling yung supply papunta ng T-Con. Kung makikita nyo to guys, ito close up lang natin. Kasi na medyo gabi na kasi. Yeah. Close up lang natin. Ito kasi transistor. Yan, transistor yan. Switching. Pag nag-switch yan, saka magkakaroon ng 12 volts to. Halimbawa, ito papaliwanag natin. Balito guys, yung power supply. Pag standby mode, meron na kagad na 12 volts yan. Tapos, pumunta siya ng isang transistor. Yung isang panong transistor. Ngayon, dito na nakabang na yan. Tapos itong isang pana to, wala pang supply kasi hindi pa nag-on yung MPU natin. Hindi pa siya nag-on. Pag nag-on na yung MPU natin, yun yung tinatawag na panel switch on. Biglang magkakaroon ng 12 volts to, papunta ng LVDS. Sa pamamagitan kasi ng LVDS, itatawid niya yung supply papunta ng T-Con board natin. Tapos dito sa base, ito malalaman mo kung saan ang base yan. Lagi kasi ang transistor, hindi siya pwedeng direkta na yung sa base niya hindi pwedeng direkta na supply. Kailangan sa base current, meron siyang laging nakaseries na resistor yan. Kasi ang base current yan, hindi yan mag-on pag wala siyang, ito guys, tatandaan nyo. Ang transistor natin, mag-on lang yan pag mayroon siyang 0.06 volts. 0.06 volts. Parang ganito siya. Ito. Halimbawa, ito yung transistor natin. Ito yung base collector emitter. Halimbawa, ito yung transistor natin. Itong base na to, kailangan magkaroon siya ng 0.6 volts. Yung base current niya para mag-on yan. Mag-on yung collector emitter. Kasi pag wala yan, pag 0 volts yan, halimbawa ito yung pag 0 volts yan, yung transistor natin naka-off lang. Yan, naka-off siya. Pag mayroon 0.6 volts sa base, yung transistor natin naka-on. Yan. So sa madaling salita, kailangan niya magkaroon ng base current na 0.6 para activate yung transistor natin. Ganun lang. Pag 0 volts yung base, naka-off siya. So, balik tayo. Yung isang transistor kasi, itong dalawa to malaking transistor. Yung isang base niya pumunta ng collector ng isang transistor. Tapos yung base niya, yung isa, pumunta na siya ng MPU. Kaya pag nag-on na yung MPU natin, kinuman mo sa remote, bawa nag-on siya, biglang mag-switch itong panel natin para magkaroon naman to mag-switch itong transistor na to, maglalabas naman siya ng 12 volts. Ito na yun sa LVDS cable natin. So ngayon, naman natin, continuity natin yung transistor kung paano, kung tama ba. Kasi guys, tuturo ko kung paano malalaman na talagang ito nanggaling ng power supply, tapos nanggaling ng ganito lang technique yan pag walang diagram. Kasi
kung aasa ka sa diagram, mahihirapan kayo. So, tuturo ko na lang yung technique kung paano. Ganito lang ang technique niya, guys. Bali ito, yung tester natin, naka-ohm. Ohmmeter. Ayan, na ringer. Oh. Ringer ngayon. Para malaman mo, ito yung pag saksak mo, may 12 volts na kagad to. Para mo malaman mo kung saan pumunta, ganito lang. Pag wala kang diagram, ititrace mo lang siya. Titrace mo lang siya kung saan pumunta. Halimbawa ito. O, dito tayo sa transistor. Yan. Dito pumunta, guys. Tapos, itong isang pa na to, pumunta to ng LVDs para sa 12 volts niya. No? Ito to yung 12 volts ng LVDs ito. Ito pala, ito to. Yan, ito to yung sa 12 volts niya. Yan o. Dito pumunta yan. Ngayon, i-close up natin para makita nyo. Yan. Yan o. Ibig sabihin itong paa na to, out na, papuntang LVDS cable. Tapos, itong isang transistor, ito guys, kung susundan nyo, halimbawa, ito close up natin ha. Yan. Ang pag-trace nito guys, halimbawa ito, tinitrace nyo to. At napansin kayo na wala kayong naririnig na palo. Kasi ito, may resistor dito yan. Mula rito, dito, konektado. Tapos, pali, pag nag-ringer yan, ibig sabihin, sa kabila na kayo, may yung point test prod nyo dito sa kabila. At saka nyo i-connect sa ibang circuit naman. Bali ganito. Kasi ito yan guys. Oh. Ito yung dalawang transistor na yan para sa panel switch yan. Pero hindi lahat ng design pare-pareho. Meron kasi isa lang. Meron naman dalawa lang. Depende sa design. Ngayon, pinapakita ko lang kasi dito dalawa. Bago nag-switch yung ito tong 12 volts dito. Kasi ito 12 volts. Galing ng papunta ng LVDS cable. Tapos ito naman, galing ng power supply. Dito pag on mo, meron ng 12 volts. Pero dito wala pa. Pag nag-on na yung MPU mo, saka lang magkakaroon ng 12 volts to. Papunta ng take-on board. Tapos ito, switch din to para sa dito. Pag nag-switch to, saka rin mag-switch to kasi parang yung driver niya. Galing naman to ng MPU. Ito tong pana to, ito yung base. Meron siyang dalawang base resistor. Pumunta na siya ng MPU. Kaya pag nag-switch na, kinumand mo yung MPU mo mag-switch siya. Biglang mag-switch to. Tapos magkakaroon ng supply yung nito. Collector, saka naman magkakaroon ng base current to, saka naman magti-trigger itong transistor na to, saka siya mag-out ng 12 volts papunta ng LVDS cable. Kaya dalawa yung switching transistor niya. So ganito gawin natin. Ganito lang kasi ang technique pag wala kang diagram. Halimbawa, ito yung base. Yan. Tapos dumaan siya ng resistor. Yan o. Dumaan siya ng resistor. Yan, dumaan siya sa tapos sa kabila naman pumunta na siya ng MPU. Yan.
Yan, ito yung pumunta ng MPU. Yan, ito ground to. Yan, ito to. Yan, dito ground yan, no? Yan, ground yung isa. Tapos ito yung sa ano niya. Ito yung isa para sa base. Yan, no? Yan, base. So, ngayon, isaksak natin. Yan. Ngayon, lalagay natin yung ano natin sa susukat tayo ng supply. Yan. Yan, kailangan ilagay natin sa 20 kasi 12 volts na naman susukatan natin. Yan. Ito guys, naka-standby na. Yan. Nasukatan natin. Papansin nyo, may 12 volts na kagad siya. Yan, 12 volts. Tapos, yung 12 volts na yung galing ng secondary ng power supply, pumunta rito. Yan, yan sa isang transistor. Yan, ito dito, wala pa yan. Yan, yan 0 volts pa, di ba? Ito yung kinuna natin ng continuity na ito, saka dito, magkarugtong. Sa madaling salita, ito wala pa siyang supply na 12 volts kasi hindi pa naka-on yung ano natin, MPU. Naka-standby pa siya, no? Naka-standby pa. Tapos dito sa kabila, tingnan natin na yun, no? 12 volts din. Tapos dito, wala. Yung sa ground yun eh. Tapos yung isang paa niya, 9 point something. Yung sa base. Yan, 12 volts din, no? So, ngayon, isi-switch natin. Ito guys, tingnan nyo ha. Paano na kayo dumiskat kung paano. Ito, wala pa siya, oh. Yung LVDS cable, papunta ng T-con. Papunta dito ng T-con, wala pang supply. Yan, wala pang supply yan. Ito yung BN, oh, wala pa. Ito yung BN supply, wala pa siya. 0 volts pa. Ano? Kalagay BN, 0 volts pa kasi hindi pa nag-on yung ano natin. Ngayon, i-on natin siya. Yan, i-on natin. Yan, i-on natin siya. Sisira to eh. Yan, i-on natin. Yan, nag-on na siya. Oh. Yan, bibitawan natin. Tapos sukatan natin ngayon kung may 12 volts na. Yan guys, meron na. May supply na yung T-con natin. Yan, oh, may supply na siya. Kasi nag-switch na. Tapos ito kanina na 0 volts. Ayan, meron na rin siya. Yan, no. Yan, ito kanina 0 volts to. Meron na siyang 12 volts. Tapos ito sa T-con niya meron na. Kasi ano to, nag-switch na. Tapos dito, ito meron siyang ayun, no, 0.06 volts kasi kailangan niya magkaroon ng 0.6 volts sa biscarrot niya para mag-on itong transistor natin. Kasi pag wala yung biscarrot, hindi mag-on yan. Naka-off lang. Para mag-on siya, kailangan niya ng biscarrot. Yan, 12 volts. Tapos dito, may 12 volts na rin siya. So, sa madaling salita, meron ng 12 volts yung LPTs natin papunta rito sa T-con board natin. Ngayon, magsusukat naman tayo rito sa T-con board natin. Tara. Wait lang guys, kasi medyo kukuha lang tayo ng magandang pwesto. Pupos ko lang sandali. Yan, naka-standby na siya. Standby mode na. Pag naka-standby mode, wala pa yung BN supply na 12 volts. Ito BN eh.
Yan, ito yung BN supply, wala pa yan. Kasi naka-standby mode pa. Ay, i-on natin. Yan, i-on lang natin. Yan, nag-on na siya. So, dito tayo kukuha ng ground. Ground din to eh. Yan, dito. Dito na tayo kukuha ng ground. Tapos, tingnan natin kung may BN. Ayan, mayroon na siyang BN. Pag nagkaroon ng BN, ito, galing ito ng power supply na mainboard. Pag nasupplyan na yung DC-DC IC natin, maglalabas yan ng 3.3 volt. Supply naman para sa T-Con IC natin. Ito yung 3.3 volts. Yan. 3.2, 3.3 volts. Yan. Ibig sabihin, naglabas na siya ng supply. Output na yan. Input ng DC to DC IC natin, 12 volts. Yung out na yan, yung 3.3. Kung saan supply naman to para sa microcontroller natin. Tapos, yung microcontroller naman natin, maglalabas yan ng i-activate niya o enable supply ng ano natin, ng VGL, VGH, HBDD at saka BDD supply ng DC-DC IC natin. Sabihin, pag nagkaroon ng supply ng 3.3, i-enable niya naman yung supply ng DC to DC. Sa madaling salita, pag nagkaroon to ng supply na ba to BGL, negative 5 supply, VGH, yan 27 volts, tapos HBDD 7.7 volts, saka BDD na 15.5 volts. Ibig sabihin, yung enable supply niya na pinadala niya ron sa DC to DCIC, ano na, gumana na kasi nagkaroon ng mga output supply yung DC to DC IC natin. So, ang kailangan na kasi natin supply dito guys, sa ganitong T-Con supply, kailangan lang naman natin yung BGL saka BGH, yung dalawa na yan. Kasi yung BGL na yun, ibig sabihin, get off supply. Yung BGH naman, get high on supply. Para sa panel